Magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid kay Kristo. Ngayon po ay November 14, 2024. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang tungkol sa ikapo at ang mali tungkol dito. Ang dahilan ng salot sa mundo ay dahil sa mga tao ay hindi na tumutupad sa tagubilin ng Panginoon. May salot sa pamilya, sa mga bansa at sa buong mundo. Noong panahon ni Jacob na siya ay hirap na hirap, nakipagtipan siya sa Diyos. Narito ang sinasabi sa aklat ng Henesis, kabanatang 28, mga talatang 20 hanggang 22. Nang si Jacob ay tumakas mula sa bayan nila dahil sa banta ng kapatid na papatayin siya, nakipagtipan siya sa Diyos ng ganito: O Yahweh, kung ako'y sasamahan ninyo at iingatan sa paglalakbay na ito, pakakainin at dadamitan at makababalik na muli sa bahay ng aking ama. Kayo po ang aking magiging Diyos. Sasambahin kayo sa lugar na ito na pinagtayuan ko ng batong alalang ito. At ibabalik ko sa inyo ang 10 bahagi ng lahat ng ipinagkakaloob ninyo sa akin. So parang tina-challenge na ang Diyos na kung ibibigay itong kahilingan niya, sasambahin niya ang Diyos. So ang Diyos naman tumugon, kaya pinagyaman siya. Nakabalik din siya ng ligtas sa kanyang ama nang hindi na sinaktan ng kanyang kapatid na si Esau. Paano ba ang pagbibigay ng ikapo? Ano ba ang nasa saad sa kasulatan? Ito po ang sinasabi. Wika ng Panginoon sa aklat ng Leviticus, kabanata 27, mga talatang 30 hanggang 32. Lahat ng 10 bahagi, maging binhi o bunga ng pananim ay nakalaan kay Yahweh. Kung may nais tumubos sa alinman sa kanyang 10 bahagi, babayaran niya ito ayon sa itinakdang halaga nito, maliban pa sa dagdag na 5 bahagi ng halagang yon. Isa sa bawat 10 alagang hayop ay nakalaan para kay Yahweh. Ang bawat 10 tupa o baka na mabibilang ay para kay Yahweh. Yun ang ibig sabihin ng ikapo, 10 bahagi o 1/10 sa English. Halimbawa, 150 ulo ng hayop ang mayroon ang isang tao. Ang 10 bahagi ay 15. Iyon ang ikapo na dadalhin sa templo. Kung halimbawang 15 ulo lang ng tupa o kambing ang kabuuan ng pag-aari, ang ikapo niyan ay 1.5 kambing o tupa. Siyempre mahirap naman na hahatiin mo yung hayop. Kaya ang gagawin dyan, ibebenta na lang yon at magiging pera na lamang ang dadalhin. Sa ngayon, ang sahod o kita ang pagkukunan ng ikapo. Kasi katulad dito sa syudad, walang mga hayop ng mga alaga. Hindi take-home pay ang pagbabasihan
kundi salary less taxes lamang. Hindi pwedeng take home pay kasi yung SSS, GSIS, Pag-ibig at hulog sa co-op ay pakinabang mo pa rin yun. Hindi rin pwedeng awasin ang mga donation, pangregalo o maging ibang offerings o handog sa misa, pati pamisa sa patay. Hindi pwedeng alisin o bawasin. Ang mga sari-sari store ay hindi naman 10% ang gross sales. Kasi ang markup nila ay 10% din lang. Dito, net income ang pagbabasihan. Sa aklat ni Propeta Malakias, Kabanatang 3, mga talatang 6 hanggang 11, ang utos ng Diyos ay ganito: dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikapo, mga handog, tithes and offerings, sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito, kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Hindi ko rin hahayaang sasalantain ng mga balang ang inyong mga pananim at mamumunga na ng sagana ang inyong mga ubasan. Okay. Ang utos ng Panginoon sa pamamagitan ni Propeta Malakias, dalhin ninyo ng buong buo. Kaya hindi pwedeng babawasin yung mga donation, no? Buong buo. Kung mayroong ibibigay ang isang tao, halimbawa, love offering, donation, sa patay, o kaya pangregalo, doon yun sa 90% kukunin. Pagkatapos alisin yung ikapo, doon kukuhanin yun. Kaya sa pagbibigay ng ikapo, wala ka pang pag-ibig sa Diyos noon. Kasi hindi naman love offering yun eh. Ang love offering, yun ang pag-ibig sa Diyos na walang takda yung kung ilan. Pero ang ikapo, fixed siyempre yun. Mathematics is an exact science. Pag sinabing 10, 10 talaga yun. Kaya hindi pwede babawasan yun. So, yun ang ibig sabihin. Ngayon, sabi ni Propeta Malakias, sabi niya, subukin nyo yung gawin yun. Kayo mga nagre-reklamo na, ang gusto nyo, subukan mo muna, subukan mong gawin. Pag hindi niya bubuksan ang durungawan ng kalangitan at ibuhos ang masaganang pagpapala. Sa ibang kasulatan, nakalagay na bubuhos ang masaganang pagpapala na hindi mo alam kung paano mo sasaluhin ang mga pagpapala na yun. Ang mga pagpapala na yun, hindi lang kasaganaan ng buhay, kundi pati karunungan. So, kaya yun dahil sa paggawa ko niya ng mga 31 years na totoo yan, kalusugan. Naku, ang daming nagtataka sa akin, bakit sa edad kong ito, nakakaupo pa ako, nakapapagardin pa ako, balik-balik sa. So, kasama yun sa pagpapala. Kasi, kapag hindi mo nga ginawa yun, daraan ang maraming salot katulad ngayon sa mundo. Pero kapag ginawa mo naman, sabi ng Panginoon, hindi ko na kayo padadala ng salot para sa lantay ng mga pananim. Kasi sa 2 Chronicles 7:13 and 14 nakalagay, maaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ko ng mga balang upang salantain ang lupain ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinilay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupay ng katiwasayan at kasanan, ang kasaganan. Ito ang mga salita niya. Ito ang pangako ng Panginoon. Lahat tayo nagkakasala. Yun sinabing sandaling ang bayang ito na aking pinili. Tayo yun, mga parisyonir. Ang bayan ng Diyos, hindi yung mga drug lord, hindi bayan ng Diyos eh. Ang bayan ng Diyos, yung tayo yun. Yung Santa Iglesia, noon ang bayan ng Diyos, Israel. Ngayon, yung
kanyang simbahan ang bayan. Tayo yon. Sabi ng Panginoon, sa sandaling ang bayang ito natin pili ay magpakumbaba, ibig sabihin matataas pang galuban. Manalangin, ibig sabihin nagkukulang tayo sa panalangin. Hanapin ako at talikdan ang kanyang kasamaan. O yun, marami ang hindi pa tumatalikod sa kasamaan. O nga nagkukumpisal, pero hindi pa tinatalikuran yung kasamaan. So, yun ang ibig sabihin na kapag ginawa natin yun, ibabalik ang katiwasayan at kasaganaan. Ngayon, sinasabi sa Malakias 3:6, surely I, the Lord, do not change, nor do you cease to be sons of Jacob. Nang panahon ni yung propeta Malakias, patay na si Jacob. Pero bakit binabanggit? Nasabi niya, ako si Yahweh at hindi ako nagbabago. Kaya nga, may pag-asa pa kayo, kayong mga inapo ni Jacob. Bakit ba binabanggit na inapo ni Jacob? Kasi nga, si Jacob ang nakipagtipan sa Diyos. At tayong mga inapo ni Jacob, ay effective pa ito. Ang pakikipagtipan ni Jacob na gawin natin yung ginawa ni Jacob. Sasambahin ang Diyos, ikalanin, at ibibigay ikapo ng lahat ng pagpapala. Pag sinabi lahat ng pagpapala, hindi lang yung kita mo. Pag may dumating na galing sa, halimbawa sa Canada, binigyan ka ng $100 ni Sister Laila. Aba, yung $10 na yun, hindi sa iyo. Ika po yun. Sa lumang tipan ito, pinag-uusapan natin. Kaya si Jacob, patriarch natin, head, dapat na susunod. Parang presidente, kung ang ating presidente ng Pilipinas ay may wrong tratado o pinirma na treaty sa China, kahit sa ikasasama natin, susunod tayo kasi effective yun eh. Iyon ang ibig sabihin ng tayo, mga inapo niya ko, effective, mabisa pa, pati yung pagpapala rin ng pangako ng Diyos, may bisa yun hanggang ngayon. Kasi, kasunduan yun. No? Ngayon, sa aklat ng Kawikaan, ganito, ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Ay nako, may tiya akong kuripot, ang payat-payat niya talaga. Kuripot kasi. At saka naghihirap talaga ang mga kuripot eh. Kita mo, sa mga bansa lang, ang Japan mapagbigay yun, lalong yumayaman. Sa mga donation, ay nako ang Pilipinas. Maraming utang. Ang utang hindi makasalanan, pero palatandaan nyo na hindi tayo pinagpapala. Kasi sabi ng Panginoon, pagpapalain ko kayo sa loob ng inyong bansa kung kayo susundin sa aking mga alituntunin. Hindi na kayo mangutang, bagkus kayo pa ang magpapahiram. O yun. So palatandaan pala yun ng mga utang na hindi tayo pinagpapala. Hallelujah. Okay. Sa aklat ng mga gawa ng apostol, chapter 20, verse 35. Higit na pinagpala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Tama nga naman. Akala natin, dahil maraming ayuda, pinagpapala tayo. No? O, ang pinagpapala, yung nagbibigay, hindi yung binibigyan. Ngayon, ang tanong ganito, anong gusto mo? Nagbibigay o nanghihingi? Nagbibigay o binibigyan? Siyempre ako pipiliin ko ang nagbibigay. Kasi utos ng Panginoon na magbigay ka. Ay siya naman kukuha ng pamimigay. Bibigyan niya ako. Kahit sa politiko, pag sinabi sa bodyguarding, o mamigay ka ng tig-1,000 sa mga dadaanan, siyempre bibigyan niya yung inutusan niya na yun para magampanan yung iniuutos niya. Ganyan din ang Diyos. God enables, then the disabled. Ang hindi mo makakaya, ipagagawa sa iyo, pero siya ang gagawa ng paraan. Yan yun. Nang dumating ang Panginoon, ito sa bagong tipan na ito, nang dumating ang Panginoon, winika niya, huwag ninyong akalaing naparito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta. Naparito ako hindi upang
ipawalang bisa ang mga iyon, kundi upang tuparin. Sa Matthew 5:17, ang sinasabi niya. Ngayon, dito sa Matthew 23:23, ganito ang sinasabi. Kahabag-habag kayong mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, mga mapagkunwari, nagbibigay kayo ng 10 bahagi na maliliit na halamang tulad ng hierbabuena, ruda at linga. Ngunit kinaliligtan naman ninyong isagawa ang mas mahalagang turo sa kautusan. Iyon. Ang katarungan, ang pagkahabag, at ang katapatan. Dapat ninyong gawin ang mga ito. Ano ba ang dapat gawin mga ito? Yung pag-iika po. Kasi sabi ng Panginoon, hindi naman yung pinawawalang bisa. Dapat gawin. Nang hindi kinaliligtaan ang ibang utos niya. Kasi may mga tao kahit sa kasalukuyan sa atin, ang lalaki ng binibigay na donation sa simbahan. Pero yung mga kasambahay nila, kawawa naman yung pagkain. Kung minsan hindi mabigyan ng day off. Kung minsan naman gula-gulanit na yung mga damit, hindi man lang bigyan. Pero ang daming dinodonate sa simbahan. Kahit mga damit na mga santo. No? Pero yung kanagasan, yun ibig sabihin ng Panginoon na hindi kinakaligtaan ng katarungan. Tamang gawin ninyong mag-donate ang malaki. Pero huwag niyo namang kalilimutan. Yung sabi ng Panginoon, yung katarungan. Sa Mark 12:43, sabi ng Panginoon, sinasabi ko sa inyo, ang inihandog ng biyudang iyon, yung babaeng balo, na 2 kusing, ay higit na marami kaysa sa inihulog nilang lahat, sapagat ang lahat ay nagkaloob ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan. Ngunit ang ibinigay ng babaeng iyon, bagamat siya'y dukha, ay ang buo niyang ikinabubuhay. Okay. So, may pananampalataya na kasi yung babae na sa lumang tipan, walang pananampalataya. Ang pagsunod sa batas, walang pananampalataya. If you live by the law, you are always under curse. While if you live by faith, you are no longer subject of the law. Ang Panginoon pala, alam niya kung magkano ang inihuhulog natin sa collection ba? O boxes. At alam niya ang layunin natin kung nagkukunwari o nagyayabang tayo. Kasi may mga naghulog, pag malaki, binibitan, ang tagal pang bumagsak doon sa collection ba. Kunyari hindi makapasok doon sa butas. No? Halimbawa, 100, 200, 500, ganyan tayo. Pero pag pati kamay niya ipapasok pa rin, hindi marin. Nako, kahit ano gawin natin, alam ng Panginoon niya. Yung babaeng balo, hindi naman tinignan ng Panginoon kung magkano, pero alam niya. Meron bang nalilihim sa Panginoon? Wala. Nakita niya sa dukhang balo ang buong paniniwala at pananalig ni pagkakaloob sa kanya ng Diyos ang lahat ng kanyang pangangailangan. Yun. Kaya ginawa ng balo yun. Kahit mawalan siya, bahala ng Diyos sa kanya. Ay sa lumang tipan walang ganyan. Higit pa sa itinakda ng kautusan na 10 bahagi lamang ang ibigay. Iyon ang kanyang pasya. Sapagat sinasabi sa 2 aklat ng Korinto, Kabanatang 9, talatang 7, ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Sa ibang salin nakalagay,
Pinagsasagana kayo ng Diyos sa lahat ng bagay upang makatulong kayo sa pagkakawangwa. Ang iba masagana ng buhay. Gusto pasyal ng pasyal sa Boracay. Hallelujah. Sa Lucas 6:38, magbigay kayo at kayo bibigyan. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamiting panukat sa inyo. Marami sa atin ang natatandaan lang, wow, biyaya, siksik, liglig at umaapaw. Hindi nila mabigas-bigas. Yung unang sinabi ng Panginoon na magbigay kayo at kayo bibigyan. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw. Tapos may nakalagay rito, sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamiting panukat sa inyo. Ngayon, may mga taong sabi niya, Lord, bakit puro bariya lang ang dumarating sa aming pera? Kapos talaga, kulang. Ay, hindi ba yun din ang basehan ng pagbibigay mo, bariya? Ang inihulog mo, bariya. Yun ibig sabihin ng sukatan, ang panukat na ginagamit mo. Maghulog ka naman ng papel. Ang inaanak mo nga sa ngayong December, hindi yung papayag ng bariya ang bibigay mo, baka ibatin yun. No? So, ay sa Panginoon pa kaya nahiya ka doon sa bata, sa Panginoon di ka nahiya. Alam mo. Ngayon, ano ang mali sa ikapo? Kapag ito ay ginagawang patakaran at sinisingil, mali yun. Kasi ang nasa kasulatan, sa aklat ni Propeta Malakias, ang pagbibigay ng ikapo, hindi ang paniningil o salary deduction ng ikapo. Ang gusto ng Diyos, ibibigay mo yun ng nagagalak ka. Eh kung salary deduction, siyempre nakasimangot na yung empleyado, kukunti lang sinahot ko. No? At saka, dapat iaalay yun. Kapag ito ay sinusunod dahil sa kautusan at hindi sa pananampalataya, yun ang mali. Kung ang utos ang pairalin, iyon, nung una, hindi naman talaga utos yung ginawa ni Jacob. Iyon ay pakikipagtipan. Ngayon, isinabatas na lang ni Moses, kaya isinama sa kautusan ang pagbibigay ng ikapo, yung binasa natin sa Leviticus. Pangatlong mali, kapag inaalipin na tayo sa higpit ng utos, tulad ng Sabat sa lumang tipan, mali na yun. Wika ng Panginoong Jesus sa Mark chapter 2 verse 27, itinakda ang araw ng Sabat o ang araw ng pamamahinga para sa tao, hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. Gayon din naman, para sa akin lang na ang alam ko, karunungan ng Diyos binigay nito sa akin. Gayon din naman para sa akin. Ang pag-iikapo ay itinakda ng Diyos para sa atin. Sa ikabubuti natin para sumagana tayo at mawala ang mga salot sa buhay natin. Ayon kay Propeta Malakias, hindi na padadala ng salot kapag ginawa ng pag-iikapo. Hindi nilikha ang Diyos, hindi nilikha ng Diyos ang tao para sa ikapo. Bakit? Ang sabi ng Panginoon, ang tao maraming gampanin, hindi lamang pag-iikapo, kundi mga works of mercy. Sabi ng Panginoon, dapat niyong gawin ang pag-iikapo kahit sa maliliit na mga halaman, pero huwag naman ninyong kaliligtaan ang mas mahalagang bagay tulad ng katarungan, kahabagan at katapatan. Otherwise, mga mapagkunwari na kayong mga tagapagturo ng kautusan. So, sa ngayon sa bagong tipan,
Yung babaeng balo, pinagsama na niya yung ikapo at tando. Ayon sa kanyang pananampalataya, sa pagpapasyan niya. Kasi sa lumang tipan, marami kasing offerings. Merong peace offerings, guilt offerings, sin offerings. Yun. Nung dumating ang Panginoon, nawala ni mga sapagat siya mismo ang inihandog na naman. Sa Hebrews 13:15, today, if you hear His voice, harden not your hearts. Sa araw na ito, ngayong araw na ito, kung narinig ninyo ang tinig ng Panginoon sa pamamagitan nito, huwag nyo nang patigasin ang inyong puso. Gawin nyo ang nasa saan. Gawin nyo na ang narinig nyo. Huwag nang pagpaliban ka. Kung gusto mo talagang pagpalain, gawin mo ang ginawa ni Jacob na nakipagtipan. Sa pakikipagtipan, yung gawin mo na kahit yung ginawa ng balo na buong buo ang kanyang pananalig. At ang pagbibigay naman sa, ang pagkakalab sa Panginoon, hindi lang puro pera mo sa Panginoon, kundi yung tatlong T, time, talent, treasure. Sa akin, may time ako. Pag narito lang ko, katulad kahapon, sinabing kami maglilid ng rosary, naroon ako. Nung isang gabi, naroon sa patay, akong kumuha ng speaker. Talagang tagaktak ang pawis ko. Parang lagari, pumunta doon sa SIP, pumunta doon sa patay. So, ganun. May time, talent, treasure. Yung tatlo. Yung talent, katulad yan, ibinahagi ko ang aking kaalaman. That is talent. Yung mga talent kumanta, bakit hindi magkwal? So, yun. Para mawala ang salot, yung pag-aalay, huwag kakalimutan. Pag-aalay ng tatlong bagay nito. At kung gusto nating maging malusog, kasi ang mga karamdaman, mga salot yan, mga walang kagalingan. No? So, suriin natin. Sabi ni Propeta Malakias, hindi ko na kayo padadala ng salot, ang pamilya mo wala ng salot. Kaya, kung alam natin ng mga tao, siguro hindi dumating mga COVID. Itong mga bahan, itong mga kasi mga salot yan. No? Kasi nga, nakakalimutan tayo, mga materialistic, pero pagdating sa Panginoon, puripot. Ang ating simbahan, maraming Panginoon. Kaya naway ang aking binahagi ngayon, makapagbukas sa ating puso at isipan. At makapagsuri tayo kung bakit nangyayari ang mga bagay na napakabigat ng mga pagsubok sa buhay natin, sa pamilya natin, sa bansa natin, at sa buong mundo. Magandang hapon kung muli sa inyong mga minamahal kong kapatid.